Mag-workout muna tayo sa paglusong, mga kapuso. Oh, ang galing mo, kuya. You're the best. You're so strong. Dahil ang role natin ngayong araw, sangre ng brilyante ng lupa. Ay, hindi pala. Magsasaka pala tayo for today. Ano ba? Parang nananadya eh. So eto ngayon, pinapatag na namin yung lupa. Kaso lang ito kasing kalabaw namin. Ini-sprayan ako ng putik eh. Magbubungkal tayo sa malawak na kabukiran. Wait lang ha. Buelo. Woohoo! Ang laki nga, no? Hoy! Madonna, wag mo kainin yung kamuting kahoy! Diyos ko, talaga to si Madonna, kinain yung kamuting kahoy namin. Siyempre, ang makakasama natin sa anihan at kulitan, tubong Batangas din. Walang iba kundi ang komedyanteng si Tuesday Vargas. Actually, matangkad talaga ako. Kalahati na ng hita ko. Nalalaglag dito. Saya, para akong tumatapak sa tsokolate. Siyempre, hindi lang puro hirap, matitikman din natin ang sarap. Hindi ko muna iipin yung mataas kong uric acid ngayon. Sarap! O ano, natakam ka na ba? Tara na sa Lipa, Batangas. Sa bahaging ito ng Lipa sa Batangas, kalabaw pa rin ang kasangga ng maraming magsasaka sa paghahanda ng lupa bago ito taniman ng palay. So ngayon, ipe-prepare ngayon natin itong mga palayan dito para mapagtaniman na siya ng palay. Itong palayan na ito, naararo na ito ng mga magsasaka. Hindi nila yan matataniman kapag baku-baku siya. So kailangan natin siyang patagin. Magpapaana lang, kuya. Wala namang mga bubog dito. Wala. Ay, ba't ang init? Mainit ang tubig. Ang init ng tubig. Tubig, wala nang nabilis. Baka may umihi dito. Kalabaw. Hindi kaya? Ihina kalabaw. Wag! Ang init! Wait lang! Kuya! Ang bilis eh! Ano ba yun? Teka, ano gagawin? Takot sa tao ito. Hindi lang pala inaararo ang lupa. Aba, sinusuyod din ito para bumuhaghag at matanggal ang mga natitirang tipak o buo-buong putik. Sa totoo lang, yung mga magsasaka dito, meron naman silang makina. Pwede naman silang gumamit ng makina, pero mas prefer daw nila na kapag pagpapatag na, dadaanan pa rin ng kalabaw. Mas pulido raw kasi kapag kalabaw. Maya-maya pa, Ayaw na niya, pahinga daw muna. Napapagod din pala yung kalabaw. Ay, umihi! mukhang hindi lang ako ang napagod sa pagsuyod pero wait, there's more! Para sa finishing touch, kailangan gawin ang pagbubuhano o pagpapantay para tuluyang mapatag ang lupa. Pagkatapos itong pantayin, ready na itong taniman. Ito na ngayon pampatag? Okay. Parang pareho lang ito. Tama na! Sabi nga nila, magtanim ay di biro. Pero bitin pala ang kasabihan na yun dahil pati ang kalabaw, hindi rin pwedeng biruin. Kaso lang ito kasing kalabaw namin. Ini-sprayan ako ng putik eh. Teka kuya, masakit na yun. Puro... Tatanggalin ko na yung piligmat ako. Ho, 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 ho. At dahil kayod kalabaw tayo, deserve ko syempre ang masarap na reward. Ang ipinagmamalaki nilang Lugaw, Batangas. Perfect sa tag-ulan. Kasama ko dito si Kuya Lakay na magtuturo sa atin paano ito lutuin. Okay. Sa isang kaldero, igigisa muna ang bawang, sibuyas at luya. So pareho lang rin po ng pagluluto ng arroz caldo o kaya ng gulay. Ang pagkakaiba lang po talaga nito, ang ginagamit po nila dito ay hindi karaniwang bigas, kundi malagkit na bigas. Apo. Ba't po malagkit ang ginagamit po ninyo, Lakay? Mas maganda kasi ang lugaw kapag malagkit. Medyo malapot siya.
Saka hindi siya nadudurog. Hindi siya nagiging sabaw. Sunod na ibubuhos ang malagkit na bigas. Titimplahan ito ng seasoning. Atsuete? Sweetie. Kaya pala madilaw ang lugaw ninyo dito. Opo. At saka patis. Ano naman po ito? Ayan po yung kaldo. Yung laman loob na... Ito yung pinagkuluan ng mga laman loob. Ito ngayon ang gagamitin yung pantubig Oo, opo. para may lasa pa rin. Pwede na rin ilagay ang kasubha, kaldo at tubig. Pakukuloy nito ng 20 minuto hanggang sa tuluyang lumapot ang lugaw. Wow! Grabe! Parang kumunoy. Talaga yung kulo. Ang ganda ng kulo niya. Tapos ang lapot talaga. Kapag luto na ang lugaw, pwede na itong isalin sa isang malinis na mangkok. At saka ito lalagyan ng iba't ibang toppings Okay. At eto na po ang ating Lugaw Batangas. Kain na! ang ipinagmamalaking lugaw ng Batangas, matitikman natin mamaya. Mahigit 60% ng kabuoang lupain ng Lipa Batangas nakalaan sa agrikultura. Isa sa mga madalas na inaaning pananim dito ang kamoting kahoy o kilala sa tawag na balinghoy. Hello! Ito po si Madonna, ang aking kabayo. Ang nakikita mo, Madonna, lahat ng yan ay hindi atin. Pero kukuha tayo ng mga kamoteng kahoy. Halina't manguha tayo ng kamote. Ito na yung mga kamoteng kahoy. Pwede na itong kunin? Pwede na. O sige, paano po natin kukunin? Tapos, ay hihilahin lang? Teka, mapapalaban ako dito ah. Ay, ang bilis lang! Mabilis pala! Okay, ako na po. Ayun! So yan na yung mga kamoting kahoy. Ang dali lang pala nito, mukhang hindi tayo mangangamote for today's video. Okay. O sige kuya, doon ka na sa kabila. Kaya ko na to. Ay, kaya ko po to. Wait lang po. Sabi, lakas ng loob ko eh. Sabi ko, kaya ko to, kaya ko to. Gumagalaw niya eh. Saan po alalay? Okay. Ayun, ito pala. Mapapaanak ako. Wow! Wow! So kapag mas mataba pong ganito, ibig sabihin, mas malaki yung laman niya sa loob. At kapag mas malaki yung laman sa loob, mas mahirap hilahin. Mas mabigat. Pero kakayanin ko to. Nabudol po tayo mga kapuso. Akala ko madali, pero nako, hindi. Extra challenge pa rin pala ang pagbubunot ng kamote. Madali na yan. Lumabas na eh. Magkano ba ang benta dito, kuya? 40 ang kilo? Ito, ilang kilo na to? Mga 3. Tatlo? Okay. 40, 30. Hindi na ako nakaisip. 120? Wala, 120 pa lang yun. Grabe na ang pawis ko ay. Matapos ang ilang minutong bungkalan at pagbunot sa kamote, Hoy! Madonna, wag mo kainin yung kamuting kahoy! Ito si Madonna, kinain yung kamuting kahoy namin. aba Kuya Eddie, dali na't ilipat na natin itong mga kamote. Baka masolo na lahat ni Madonna. Okay, ilalagay na ngayon natin sa bangkil. Ganyan lang po. So ito na yung mga nakuha naming kamoting kahoy. At ang gagawin namin dito ay nilupak. So itong pawis ko na to sa pagkuha ng kamoting kahoy, may dagdag pa palang trabaho. Kalahati pa lang yun kasi magbabayo pa tayo mamaya. Halika na, Madonna. Tara na.
Ang mga nakuhang kamote isinasakay sa kabayo. At saka dinadala sa tindahan para ibenta. Ang kamote bidang sangkap sa mga kakanin tulad ng nilupak. At ito na po ang bunga ng aming pinaghirapan, nilagang balinghoy. Hindi yan kompleto. Meron din kami ditong margarine. Tapos meron kami ditong asukal. Sa totoo lang, ito lang. Tapos isawsaw mo sa margarine. Ganyan. Isawsaw mo sa asukal. Panalo na. Pero mas masarap ang gagawin namin ngayon. May margarine, may asukal. May gatas. Tapos meron kaming peanut butter dito. At saka, dinurog na mani. Alam niyo na ba kung anong gagawin namin? Ito. Alam niyo na ba? Gagawa po kami ng pak na nilupak. Ito po ay pre-cook na. Ang mga nilagang kamoteng kahoy dinudurog gamit ang pambayo na kung tawagin nila lusong. Basta tayo po ay magdahan-dahan lang muna nating lalagyan ng pakunti-kunti habang naluluba. Ayan. Ano luba? Luba po, yung parang dinudurog. Sa Batangas po ay kung tawagin niluluba. 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 Eh di dapat nilubak. Oo, parang nilubak. Parang, Joke lang, toast. Ayan. yan, pagka gawin parang nalagi-lagitik na, pwede lang tayo magdagdag. Okay, Kasi kapag pag- nalagitik na, ano naman yung lagitik? Kung nalagitik, parang napusngat. Parang lumagkit. Yan, lumagkit. Ayun o, tingnan mo di ba? Medyo may lagkit-lagkit na siya Opo. ng konti. So, alam mo na tama na yung pagkakabayo mo kapag medyo may lagkit-lagkit na siyang ganyan. Pak, okay. Ganyan lang. Opo. Mhm. Ganyan lang po. Sunod na ilalagay ang asukal, margarine, gatas, at peanut butter. Makalipas ang 5 minutong pagbabayo, pwede na itong ilatag sa bilao at budburan ng durog na mani as toppings. Ayan. Okay na. Ito na. Luto na ang ating nilupak. Kain na na. Okay, tikman na natin itong nilupak. Wow. Ayan. Lasang-lasa mo yung yung peanuts. Sarap. Mahirap gawin, pero masarap naman. Sulit ang mga pinaghirapan. Bukod sa paghahanda ng lupa, mahalaga rin ang pagtatanggal ng mga kuhol sa palayan. Peste kasi ito na makasisira sa mga itinanim na punla. Pero ang mga pesteng kuhol sa palayan, pwedeng gawing sangkap sa ulam. At ngayong araw, sasamahan tayo ng isang Batanggenya na hindi man daw lumaki sa farm, walang hamong inuurungan ang aktres at komedyanteng si Tuesday Vargas. Okay, sisimulan na natin tong gawain na ito. Mamumulot tayo, hahango tayo ng kohol. Pero kailangan ko ng katulong at medyo malaki siya. Kuya JR! Kuya, hanap po tayo ng mga kohol. Sige o. Opo, dati po yung komedyante pero ngayon hahanguin natin siya dito sa palayan. Paano mo nalalaman kung nasan sila? Kapaka lang? Kapaka. Madaling dumami ang mga kuhol o golden apple snail sa mga matubig na lugar tulad ng palayan. Lalo pa at nagsisilbing pagkain nito ang mga binhi ng palay. Actually, matangkad talaga ako. Kalahati na ng hita ko. Nalalaglag dito. Ang saya, para akong tumatapak sa tsokolate. Ayun. Ay! Gumagalaw! Naalala ko pag kinakain namin, tinututpick pa namin Oo. yung loob. Hinuhugot Inuhugot pa sa loob. sa loob. Ayan nga, oh, yung binhi, inaano nila.
kinakain nila. Saan? Sa madami. Ikaw kumuha. May coach kami, may coach kung saan daw madami. Dito, Dine. Okay. Aba Tuesday, mukhang nag-i-enjoy ka na talaga sa putikan ha? Okay, so eto na, success tayo. Tingnan nyo naman, halos 2 kilong kohol yung nahango natin. Excited na. Mamaya lulutuin natin to. Let's go! Ayan, kasama natin ngayon si Ate Beck at eto na rin yung kohol kanina na hinarvest natin. Tinanggal na ni Ate Beck sa shell. Pinakuluan na rin niya tapos binulungan na niya ng dasal para masarap. Ate Beck, ano po ang recipe natin ngayon? Meron po tayong champening kohol. Mantika. Konting margarine. Sa kawali, unang igigisa ang bawang at sibuyas. Sunod na igigisa ang pinakuluang laman ng kuhon. Oh, okay. Titimplahan ito ng toyo, suka, tomato sauce, paminta at seasoning. Hahayaan itong kumulo ng 3 minuto. Okay. Pag medyo parang nawala na yung asim sa saka mo hahaluin. Lalagay na po natin ang sili. Sili. At saka timplahan muli ng pampalasa at asukal. Ang bango! Oo nga, parang malapit siya sa bokis. Apo. Yung itsura, tsaka yung parang pagluto. Tapos, pinakapangpabango po natin ito. Siling haba, ayan. Or siling panigang. Ang paborito ng mga Lipenyo na champening kuhol? Cool din kaya ang lasa? Sentensya na yan. May kanin tayo, guys, para match. Kahit napakalasa niya, nalalasahan ko pa rin yung ng kohol, yung natural na lasa ng kohol. Okay ito Parang kailangan ng konting shot. Pero pang-ulam, okay din. Teka lang Tuesday, huwag ka munang magpapakabusog. Dahil nandito tayo sa Lipa, sayang naman kung hindi tayo makakahigop ng mainit at malinamnam na lomi. Pero ang tanong, paano nga ba ginagawa ang noodles ng lomi? Napaka-curious po namin na malaman talaga itong proseso ng paggawa ng pansit. Pwede niyo po bang ipakita sa amin? Pwede po. Ayan, sige. Ito na po ba? Dito sige, po tayo, ano ma'am. pong gagawin natin, sir? Una munang gagawin ng noodle dough. Paghahaluin ng harina at liquid mixture na may asin, tubig, kaunting food coloring at lihiya o lye water. Pero teka Tuesday, bago ka sumabak, mag-hairnet muna tayo. Siyempre, food safety first. Thank you, ate. Pagkatapos, mano-manong mamasahin ng mabuti ang dough. Oo, ganun pala. Kaya hindi basta-basta yung process niya. Mahirap talaga. Oo nga po. Pag kumakain kayo ng Mickey, ngayon mahal nyo na siya. Kasi hindi pala ganun kadali ang paggawa. Okay. Tingnan nga natin, Kuya Jerry, ikaw nga na medyo may lakas ng katawan ang kayang-kayang umano nito, mapag-combine. Hindi ko ma-imagine na magagamit lahat ng harinang yan. Totoo ba? Hindi ka na magdadagdag ng tubig? Sige nga, patingin nga ako. Umano mo yan mako-combine lahat? Okay. May ganun siya. May may alon dapat yung katawan mo. Dapat may ganon. Sa ang gawaan po nito, umaga. Tatapusin mo na lahat. Ganyan, yung pang maghapon na pansit. Susunod ang pagpapanipis ng Mickey o lomi noodles. Pangangabayo ang tawag nila sa tradisyonal na pamamaraang ito. Ang malaking kahoy na roller, sinasakyan kasi nila na para bang nakasakay ka sa kabayo.
Parang may choreography ha, Kuya Jeric ha. Oh, this. Ayan na po yung pangangabayo na nagaganap. Ah. Paano yung sinakay mo kanina? Isang hita lang, ganyan. Tapos, ganan. Iikot mo, ma'am. Iikot mo yung ano. Ah, iro-rolyo pa ganyan. Yan. Tapos, sabay, yan. Dahan-dahan lang, dahan-dahan. Hop. Nakakamula ka doon, ha? May, yan. Yan. Sige. Sobrang gaan ko, wala akong nagagawang Sige pa. pagkakaiba dun sa dough ng Yan. Mickey. Dapat talaga may puwersa, Oo, ano? yung weight mo. Oh, pabalik naman. Mahirap, ha? Sabayan ko na lang tumalon si Kuya. Moral support na lang ako. Yan, numinipis na. Pagkatapos, isasalang naman ang dough sa roller machine para mas lalo pa itong numipis. Okay na yan, sir. Okay na. From that, dito naman. Kapag manipis na, mano-mano itong tutupiin at hihiwain ayon sa gustong hugis at lapad. Okay. Yay! Okay, ngayon ay tapos na nating hiwain yung Mickey. Eto na siya. O, di ba? May Mickey na tayo. Ngayon lulutuin na natin siya. Tara! Let's go! Pakuluan ito sa mainit na tubig na may mantika sa loob ng 1 minuto. Mabigat, kuya! 1, 2, 3. Yan. Nalagay mo yan dyan. Okay. Naaamoy ko na yung amoy Mickey. Yun pala yun. Meron tayo electric fan dito. Oh. Palamigin natin siya. Ang mga hinangong lomi noodles nilalagyan pa ng kaunting mantika para hindi magdikit-dikit. Okay, so ito nalulutuin na natin yung lomi. Ito na yung ginawa natin kanina. Igigisa muna ang hiniwang karne ng baboy at sibuyas. Lalagyan ng toyo, saka ibubuhos ang kaldo o broth. Ito yung pinagpakuluan ng karne at ng buto-buto ng baboy. Pakukuluin ito sa loob ng 3 minuto at saka ilalagay ang lomi noodles. Pag kumulo na ulit, Para lumapot ang sabaw, lagyan ito ng cassava starch na tinunaw sa tubig. charot, isang ganun lang. Ano lang po siya, kailangan nyo rin kontrolin yung pag-ano. Kasi pag nabigla po ang dami ng kasama niya, magdidikit-dikit po siya. Paunti-unti, o kumbaga utay-utay lang. Sige, kuya. Oh, nasa halo rin pala ito. Apo, okay na po ata. Maya-maya pa, luto na ang Loming Batangas. Lagyan na yan ng toppings. Dapat lahat meron. Lagyan ng konting atay, meatball, yung kikiam. Ayan, yung kikiam. Okay. Tapos, lalagyan natin nito. Okay, konti lang. Ala, pagkasarap ni Re. Sobrang sarap. Grabe. Eksaktong-eksakto yung alat,
Ito, dadagdagan natin ng konting kalamansi para medyo may konting contrast. May panlaban. Ang sarap din yung kikiam. Ito, tikman natin yung meatball. Grabe. Pag napunta kayo dito sa Batangas, hindi pwedeng hindi na ito titikman. Sorry po, puno yung bibig ko. Sobrang sarap. Mula sa mga palayan, oras na para tikman ang Lugaw, Batangas. Okay, tikman na natin itong Lugaw, Batangas. Ang ulit. Masarap kasi mayroong konting kalamansi eh. Lagyan natin yung atay. Hindi ko muna iisipin yung mataas kong uric acid ngayon. Sarap! Mas masarap pala kapag malangkit na bigas ang ginamit sa no? Sa lugaw. Talagang ramdam na ramdam mong bibigat ito sa tiyan mo eh. Harap! Sa kabila ng modernong panahon, sa lungsod ng Lipa sa Batangas, buhay pa rin ang mga tradisyonal na pamamaraan ng pagsasaka. Pati na ang paghahanda ng mga sangkap sa mga lutuing tatak Batanggenyo. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at salo-salo, ako po si Cara David. Ito ang Pinas Sarap. Sulit ang mga pinaghirapan.